Kuya Jay, ako nga po pala si Margarita. Maaga akong nakapag-asawa dahil na rin siguro sa ito ang mga nakaugalian dito sa aming isla. Hindi ko naman talaga mahal ang asawa ko at wala pa naman sa isip ko noon ang pag-aasawa. Pinagkasundo lang kami ng mga magulang namin noon dahil na rin sa pagkakautang ng mga magulang ko sa mga magulang ni Fido. Si Fido ay halos isang dekada ang tanda sa akin. Sa edad niya na 30 noon, pinagkasundo kami hanggang sa makasal. Tatang, ayoko po talaga mag-asawa pa. Gusto ko pa pong mag-aral, pakiusap ko noon. Margarita, para sa ikabubuti mo rin ito. Kaysa naman matulad ka sa ibang mga babae dyan na nabuntis na lang ng walang asawa. Nakakahiya. Lalo na sa angkan natin, itatakwil ka nila pagmamatigas ni tatang. Kaya maging sinanang natutol din ay walang nagawa kundi sumunod na lang din, mabait at responsable si Fido. Tingnan mo naman, kahit binata pa ay nakapagpundar na ng 2 bangkang pangisda. Magiging maganda ang buhay mo sa kanya, Margarita, sabi pa ulit ni tatang. Totoo naman, mabait si Fido at masipag, at sa tingin ko rin ay matututunan ko rin siyang mahalin. Hindi naman siya pangit, matangkad at matikas ang katawan, kaya lang ay maitim dahil sa sunog sa dagat. Lagi kasi itong nasa laot, mas marami pa nga ang araw na nasa dagat ito kaysa nasa lupa. Kaya nga nang maganap ang kasal namin, talagang bongga sa dami ng handa. Talagang gumastos ang pamilya ni Fido sa kasal namin. Maraming binata nga ang naiingit sa kanya dahil ang isa sa pinakamaganda sa isla ay napangasawa niya. Para nga daw kaming kape at gatas, kahit kasi nasa isla ako ay maputi ako dahil maalaga ako sa balat at bihira akong maligo sa dagat kahit nakatabi lang namin ito. Nag-iigib pa sa kabilang isla ng tubig sina tatang para sa inumin namin at iyon din ang ipinapaligo ko. Kahit kasi nasa isla kami nakatira, nakaka-update naman ako sa mga Korean novela, lalo na nang minsan ay isinama ako ng pinsan ko sa Maynila. Tinuruan niya rin akong gumamit ng makeup at mag-ayos sa sarili. Kaya simula noon, naging maarte na ako sa sarili. Kaya naman nang ikinasal kami ni Fido, talagang nag-igib pa siya ng tubig sa kabilang isla para ipanligo ko. Maalat kasi ang tubig na lumalabas sa poso namin kaya hindi rin pwedeng inumin. Sa katotoong minahal din ako ni Fido at iginalang, kahit ang mga pampaganda ko ay binibili niya sa bayan. Ang swerte ko naman sa misis ko. Ang ganda na, masipag pa, sabi ng asawa ko. Tinutulungan ko kasi siya, lalo na sa pagpapasahod sa mga tao niya at paghahati-hati ng pera na kinita sa pagpapalaot nila. Si Fido kasi ang may-ari ng bangka na ginagamit nila, kaya kahit paano, maluwag din kami sa kabuhayan. Paring Onyok, sasama ka ba? Papalaot kami bukas, malaking bangka ang dala namin, 1 linggo tayo doon, pagyaya ng asawa ko sa kumpare nitong si Onyok. Siya rin kasi ang madalas nakasama ni Fido sa laot dahil magkababata ang mga ito. Sama ako syempre, kailangan ko rin ang pera. Alam mo na, malapit na ang piyesta dito sa atin. Nakakahiya naman kapag wala tayong handa, sabi ni Onyok. Kaya ayan ang madalas na nangyayari. Laging nasa laot si Fido. Sa 1 buwan, halos ilang araw lang kaming magkasama sa bahay. Kaya naman kapag andito siya, sinusulit ko talaga ang mga araw na kasama ko siya. At iyon rin naman ang ginagawa niya, dahil halos mapunit ang lambat ko kapag hinila niya, dahil sa lakas nitong humila, at talaga namang matutulog ka ng nakangiti pagkatapos. Kapag marami rin kasing huli si Fido ay nakakapag-ipon din kami, saka pinaghahandaan namin ang aming magiging anak. Ano Margarita? 2 taon na kayong kasal ni Fido, hindi pa rin ba kayo nakakabuo? Pagtatanong naman ng kaibigan ng asawa ko, habang naghahanda sila para pumalaot muli. Parang humina na ata ang tuhod ni Pering Fido, sabi naman ni Onyok sabay tawanan nila. Hindi naman ako nagkukulang sa misis ko,
pagtatanggol naman ni Fido sa sarili niya. Siguro dapat magpatingin na kayo sa doktor para malaman kung sino sa inyo ang may diferensya. Sabi naman ni Nano na kasama naman nila para pumalaot. Hay nako, ayoko, hindi ako naniniwala dyan, sabi ni Fido. Sa kamamayan yan. Kung ano ang ilagay dyan sa misis ko, tapos nabuntis, pero hindi pala ako ang ama. Papatingnan ko na lang yan kay Aling Barang, sabi ng asawa ko. Ito kasing asawa ko, simula pagkabata ay dito na sa isla at hindi man lang nakatuntong ng syudad, kaya may pagka-ignorante at mas naniniwala sa manghihilot. Tatang, narinig mo ba ang balita sa radyo? May malakas daw na bagyong paparating. Papalaot pa naman sana sina Fido, doon sana sila pupunta sa South China Sea para marami silang huli. Mahina na raw kasi dito, saka ibinibigay na nila sa mga maliliit na mangingisda para naman may maiuwi sa pamilya nila, tanong ko kay Tatang. Nag-aalala kasi ako na baka abutan ang grupo ni Fido sa laot ng bagyo. Meron daw bagyo, sabi ni Tatang, wag na muna silang tumuloy, baka abutan sila. Ayan pala si Onyok, paparating. O Onyok, nasaan sina Fido? Sabihin mo wag na kayong tumuloy pumalaot, baka abutan kayo ng malakas na bagyo, pagpapaalala ni Tatang kay Onyok. Tatang, umalis na sina Pereng Fido, tumuloy na sila. Hindi naman daw dito sa atin dadaan ang bagyo, sabi ni Onyok. Akala ko ba kasama kanila, tanong ko kay Onyok. Hindi na ako sumama, si nanay kasi ay may sakit. Dadalhin namin sana sa ospital sa bayan, kaya lang may bagyo nga daw. Naku, wag naman sana tumuloy ang bagyo, baka mapahamak ang asawa ko, sabi ko pa. Wag kayong mag-alala kina Paring Fido saka sa mga kasama niya. Mga taong dagat ang mga iyon. Hindi pa nga marunong maglakad yun sila noon, marunong na silang lumangoy. Sa kabihasa sa dagat yun si Paring Fido. Ilang bagyo na ang dinanas namin sa dagat pero nakauwi naman kami, dagdag pa ni Onyo. Pero kinakabahan talaga ako, lalo na nang lumakas ang hangin, kaya nilibang ko na lang ang sarili ko. Nagtahi na lang ako ng mga sirang damit ni Fido, saka gumagawa na rin ako ng mga baby dress, para kapag nabuntis ako ay meron na kami. Margarita, maghanda kayo dyan. Palakas ng palakas ang hangin. Yung mga gamit ninyo, i-plastic mo na, baka tumaas ang tubig, masyadong malakas ang ulan. Pasigaw ni Tatang sa amin, habang tumakbo naman sila ni Paring Onyok, para tulungan ang iba pa naming kabarangay na iangat at itali ng maayos ang mga bangka, dahil sa patuloy na paghampas ng malakas na hangin. Ganoon na nga ang ginawa namin, pero halos buong magdamag na malakas ang ulan at hangin kaya hindi kami nakatulog. Pero ang isa sa dahilan kung bakit hindi ako makatulog ay inaalala ko sina Fido. Sana naman ay ligtas sila. Kinabukasan nga, tulad ng nakagawian ko bago pumutok ang araw, ay nasa Pampang na ako para salubungin ang asawa ko at ihanda na rin ang mga nahuli nilang isda. Margarita anak, tanghali na, mainit na. Sumilong ka muna, baka ikaw naman ang mapano dyan. Baka nagpalipas lang ng bagyo sa ibang isla ang asawa mo, kaya wala pa sila, pagpapaalala sa akin ni Nanang. Nanang, nag-aalala talaga ako, ilang araw na hindi pa rin sila bumabalik. Okay lang kahit wala silang nahuli na isda, basta makabalik sila ng buhay. Margarita, may balita na ba kayo kina Fido? Tanong naman ng kapitbahay naming si Aling Gloria. Kasama rin kasi ni Fido ang asawa nitong si Mang Nestor ng pumalaot. Makibalita tayo sa Coast Guard. Pupunta kami ni Tatang doon sa headquarters nila, sabi naman ni Paring Onyok, baka merong nakakita sa kanila o kaya naman ay nasagip sila. Sa lakas po ng bagyo na dumaan sa atin, kahit mga malalaking bangka ay hindi umubra, sabi naman ng Coast Guard personnel kina Tatang. Mag-antay na lang po tayo, baka naman nagpalipas lang ng bagyo sa ibang isla. Sana nga po, sir, sabi naman ni Tatang,
kaya wala na kaming nagawa kundi mag-antay sa pagdating ng asawa ko. Pinagkasundo man kami at hindi ko man mahal noon si Fido, pero dumating ang pagkakataon na natutunan ko na rin siyang mahalin. At lalo mo palang malalaman na kailangan mo ang isang tao kapag wala na siya at hindi mo na siya nararamdaman. Margarita, halika na, kakain na tayo, pag-aanyaya sa akin ni Nanang. Sige po, maya na ako, wala akong gana, habang nakatanaw pa rin ako sa dalampasigan. Sa halos isang buwan na hindi pagpaparamdam ng asawa ko, ramdam ko na talaga ang pagkawala nila. Mere, lakasan mo ang loob mo, darating din yun si pare. Ito naman ang sabi sa akin ni paring Onyok na parating nagpapalakas ng loob ko. Siguro kung hindi lang nagkasakit si nanay, baka kasama rin ako doon, sabi ni Onyok. Maswerte ka pa rin, Onyok, at ginabayan ka ng mga ninuno natin at hindi ka nakasama sa kanila, sabi naman ni Tatang. Pero ako, labis talaga ang lungkot ko at unti-unti ko nang nararamdaman ang pagkukulang ng asawa ko. Kung dati, kahit sa isang araw sa isang linggo ay nakakasama ko ang asawa ko at nakakapagtabi pa kami na talagang sinusulit ko, pero ngayon, ang malamig na gabi at hangin na parang sumusuot sa balat ko ay halos hindi ko makaya. Kailangan ko ng yakap, iyan ang nasasabi ko sa sarili ko habang hindi ako makatulog. Mere, halika. May mga natagpuan daw doon sa kabilang isla na sirang bangka at mga gamit. Puntahan natin, baka kina Pereng Fido iyon, pasigaw na sabi ni Pereng Onyo. Pero dahil hindi ako nakatulog at mag-umpisa pa lang sana akong matulog, hindi agad ako bumangon. Inaalala ko kasi ang mga sandaling kapiling ko ang asawa ko, kaya manipis na damit lang ang suot ko, at hindi na ako nagpang-ilalim na damit. Mer, ulit ni Onyo. Hindi na talaga ako tumayo dahil akala ko ay andyan si Nanang at Tatang sa labas, maaga kasi nagigising ang mga yun. Pero nagulat na lang ako nang nasa may pintuan na ng kwarto ko si paring Onyok na kanina pa pala nakatingin sa akin. Ah, Mer, pasensya na. Dumiretso na ako. Wala kasi sina Tatang, akala ko walang tao dito, sabi nito. Ako naman ay nagulat at nahila ko ang kumot at itinakip sa katawan ko. Pero si paring Onyok ay parang natulala sa nakita. Ah, sige pare, magbibihis lang ako. Si pare naman ay tumalikod na at palabas na ng bahay namin. Pero ako, hindi mapakali. Nakita kaya ni pare ang kalagayan ko kanina? Ah, bahala na, sabi ko. Sumakay na kami ni paring Onyok ng bangka at pumunta sa isla na sinasabing may naligaw na bangkang sira. Papalapit pa lang ako sa bangka, tumutulo na ang luha ko. Hindi ako pwedeng magkamali, ang bangka namin iyon dahil sa nakasulat na pangalan ko sa gilid ng bangka. Napahagulgol talaga ako at napayakap ako kay paring Onyo. Kaya mo yan, Mere, malalagpasan mo rin ito. Saka andito ako. Hindi kita iiwan habang nakayakap din sa akin at hinahaplos ang likod ko. Dahil sa kasabikan ko sa asawa ko, naramdaman ko ang init ng yakap ni pare, kaya pansamantalang naibsan ang pangungulila ko sa asawa ko. 6 na buwan na ang nakalipas, baka tuluyan ng kinain ng dagat ang grupo ni Fido. Pagsasabi naman ng aming chieftain. Kaya nagdadaos kami ng pagdarasal ngayon upang kung sakaling nasawi man sila ay maligtas ang kaluluwa nila. Ito ang mga dasal ng mga matatanda habang nag-aalay sila sa dagat upang hindi na muli maulit ang nangyari kina Fido. Mere, may huli kami ni Tatang, ihawin natin, ito naman ang sabi ni paring Onyok isang umaga nang galing sila sa laot. Si paring Onyok na kasi ang kasama ni Tatang sa laot simula nang mawala sina Fido. Natutuwa naman ako dahil kahit paano ay nagkaroon ng kahalili ang asawa ko sa katauhan ni paring Onyok. Palibhasa binata naman at nanailang ang kasama sa buhay, kaya madalas sa aming bahay nakatambay si paring Onyok. Onyok, wala ka bang balak magpamilya? Baka ugod-ugod ka na sa kakapamag-aasawa,
sabi naman ni Tatang kay Onyok. Tatang naman 30 anyos lang ako. Saka hindi ko pa nakikita ang babaeng para sa akin. Ano ba naman kasi ang babaeng hanap mo, pare? Tanong ko naman dito. Siyempre yung mabait, saka maganda katulad mo. Ang swerte nga ni Pering Fido sa'yo, sabi nito. Sa narinig ko, parang nabuhayan ako ng dugo at naalala ko na naman ang asawa ko. Dahil sa halos isang taong pagkawala nito ay talagang sabik na ako dito. Pare, wala ka na makikita na katulad ko, mag-isa lang ako dito sa isla, pabiro kong sabi kay Paring Onyo. Nga mere, kung pwede nga lang, ikaw na lang, pahaging nitong sabi. Ako naman ay medyo namula sa narinig ko. Hindi naman kasi mahirap magustuhan itong si Paring Onyo. Bukod sa matangkad ito, medyo maputi at malaki ang katawan na halatang sanay na sanay sa paghila ng lambat. Malaki kasi ng kaunti at matangkad si Onyok kaysa sa asawa ko, parang maihalo kasing ibang lahi itong si pare. Nasa 5'5" ang taas nito at hanggang balikat lang ako nito. Medyo maliit lang kasi ako, kapag nga ayaw ko nang magtampisaw sa dagat kapag sasakay ako ng bangka ay binubuhat ako ni pare na parang baby lang. Mere, malapit na pala ang piyesta dito, ano pala ang plano ninyo? Sabi ni Paring Onyo. Kapag piyesta kasi, maghahanda ng marami si Fido dahil marami siyang bisita at saka mga tauhan sa bangka. Wala siguro muna tayong handa ngayon, siguro konti lang, sabi ko. Magkakatay lang ako ng kambing, sabi naman ni Tatang. Kahit wala na si Fido ay hindi tayo dapat hihinto. Tuloy lang ang buhay at wag mawala ng pag-asa, sabi pa ni Tatang. Lumipas pa nga ang mga buwan at parang nasanay na ako na wala si Fido at si Paring Onyok na ang kasama ko, lalo na kapag pupunta kami ng bayan. Mere, matagal nang wala si Pere at baka talagang wala na sila. Maaari na siguro akong pumalit dyan sa puso mo. Pagtatapat ni Paring Onyok sa akin habang nasa dalampasigan kami. Ako man ay tinanggap ko na nawala na si Fido. Kung tatanggapin mo ako ng buo ay tatanggapin kita, pare, sabi ko naman. Hindi na nagsalita pa si pare at agad niyang inilapat ang labi niya sa labi ko. Ang dating nanlamig na mga labi dahil sa ilang taon na pagkawala ng asawa ko ay muling nag-alab matapos pag-alabin ito ni pare. Ang kasabikan ko sa asawa ko ay naibunton ko kay pare, halos walang pagsidlan ang aking naramdaman. Ang dagat na dati ay natutuyo, ngayon ay patuloy na dinidiligan ni pare. Walang pagsidlan ang kaligayahan na muli ko na namang natikman sa pagmamahal ni pare. At dito namin nagawa sa dalampasigan. Saksi ang mga alon sa aming ginawa at sana ay mapatawad ako ng aking asawa, sabi ko sa sarili ko habang nakahiga sa mga bisig ni Paring Onyo. Nagpatuloy pa ang ganoong ginagawa namin ni pare at patago lang ito. Minsan kapag umalis si Tatang para pumunta ng kabilang isla. Si Paring Onyok na rin ang gumagawa ng mga dating gawain ni Fido, kahit ang pag-igib ng tubig sa kabilang isla. Pero kahit napupunan ni pare ang pagkawala ng asawa ko, may alinlangan pa rin ako. Paano kung bumalik ang asawa ko isang araw? Ano ang gagawin ko? Wala naman kasi nakakita ng bangkay nito. Marami rin kasing kwento dito sa amin na kahit ilang taong nawala sa dagat ay himalang nakakaligtas at nakakabalik ito. Kung dati ay natutuwa ako na iniisip na babalik ang asawa ko, pero ngayon ay hindi ko na alam. Gusto ko siyang makitang muli, pero paano naman kami ni Paring Onyo? Paano na ang mga ginagawa nito sa akin na patuloy kong hinahanap-hanap? Ang pagmamahal ng asawa na walang katumbas ay aking nalalasap kay Paring Onyo. Margarita, kung hindi sana nawala si Fido, baka natapos niyo na napagawa ang bahay ninyo, sabi naman ng kapitbahay namin. Bago kasi nawala si Fido ay nagpapatayo kami ng bahay na konkreto at matibay na kahit may bagyo ay kayang lumaban. Nga po, sagot ko naman. Margarita,
Ano itong nababalitaan ko na nakikipagmabutihan ka kay Onyo? Totoo ba ito? Pagtatanong ni Tatang sa akin. Hindi naman ako makasagot sa kanya. Kaya Tatang, ilang taon na rin naman wala si Fido at baka nga namatay na sila. Siguro naman ito na ang pagkakataon ko para magpatuloy ng buhay, kaysa naman mag-aantay tayo kung kailan siya babalik, paano kung hindi na, sabi ko kay Tatang. Kailangan makausap natin ang mga matatanda dito para mapagkasunduan yan at nang matapos na rin ang mga pag-aantay natin kay Fido at makapagpatuloy ka na sa buhay mo. Onyok, kaya mo ba natanggapin ang anak ko? Tanong naman ni Tatang dito. Opo Tatang, mamahalin ko po siya ng buong puso. Hindi lang yan sa salita sinasabi Onyok, baka naman kapag nag-away kayo ay sumbatan mo itong si Margarita. Dahil ikaw ay kanya ng pangalawang asawa, sabi naman ng mga matatanda na nag-uusisa sa amin. Paano kung isang araw ay dumating si Fido? Ano ang gagawin mo? Tanong naman ni Calando, ang pinakamatanda sa amin. Tatanggapin mo pa ba? Dagdag pa nito. Pero ako, walang masagot. Dahil totoo, mahal ko si Fido at kung andito siya, siya ang pipiliin ko. Pero si Onyok na ang nagpapaligaya sa akin ngayon, sabi ko sa kanila. Kung ganoon, gagawa tayo ng kasulatan na wala na si Fido. Hihingi tayo ng tulong sa mga abogado na ipagpalagay na patay na ito dahil 7 taon na ang nakalipas. Kaya ayun ang napagkasunduan namin at nagsama nga kami ni Onyok bilang mag-asawa. Pero iba pala talaga kapag lagi mo kasama ang asawa mo. Dati kasi kay Fido ay bihira lang kaming magkasama, pero ngayon kay Onyok, dahil bihira naman siyang pumalaot ay talaga namang tuwing gabi ay kasama ko ito at payapa kaming natutulog. Pero may mga pagkakataon na namimiss ko rin ang dating asawa ko. Iba-iba rin pala kasi ang lalaki, iba-ibang paraan sila kung paano papasayahin ang kanilang mga asawa. Mga walang hiya kayo. Mga taksil. Kaibigan pa naman kita pero ikaw pala ang aagaw sa asawa ko. Kumpare pa kita, bakit hindi ka nalang naghanap ng ibang babae? Ito ang nanglilisik sa galit na sabi ng isang lalaki. Isang lalaki na halos hindi ko na makilala. Tumanda ito, humaba ang buhok at halos nag-iba ang itsura nito. Ang dating matikas na katawan ngayon ay parang natuyo na. Margarita, ito ba ang igaganti mo sa akin sa kabila ng pagbibigay ko sa iyo ng buong buhay ko? Ilang saglit lang akong nawala, ipinagpalit mo na ako, paulit-ulit na salita ng lalaki sa labas ng bahay. Kaya tumakbo akong palabas ng bahay para tingnan ito. Fido, ikaw, iyan ang mga salitang nasabi ko. Akala ko wala ka na, sabi ko. Akala mo? Hindi mo ba alam ang dinanas ko? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung kumusta ako? Ano ang nangyari, sabi pa nito. Ako naman ay hindi halos makapaniwala. Ang mata ko ay puno ng luha. Kaya minabuti ko nalapitan ito at yakapin. Patawarin mo ako, ito ang mga nasabi ko. Pero umatras ito at lumakad palayo ng palayo papunta sa dagat. Kaya sinisigaw ko ang pangalan niya pero walang boses na lumalabas sa bibig ko hanggang sa tuluyan nang nawala sa paningin ko si Fido. Margarita, gising, pagsasampal ni Onyok sa mukha ko. Nang idilat ko ang aking mata, totoo na mailuha ito. Umiiyak ako pero panaginip lang pala. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Onyok. Sumisigaw ka at umiiyak. Si Fido, bumalik. Iyan ang nasabi ko kay Onyok habang nakayakap sa akin. Pero saglit naman itong bumitaw at sabing, hindi na bumabalik ang taong patay na. Pero hindi natin alam kung patay na talaga siya. Nakita ko siya, totoong buhay, pagpapaliwanag ko pa. Galit na galit siya, sabi ko kay Onyok. Matulog ka na nga lang ulit, panaginip lang yan, parang naiinis na sabi ni Onyok sa akin.
Baka nga buhay pa sina Fido, baka napadpad lang sa ibang lugar, sabi naman ni Tatang nang sabihin ko ito sa kanya. Sana sa panaginip mo ulit, tanungin mo siya kung ano ang nangyari, baka matunton natin kung saan sila. Mga pahiwatig iyan na buhay pa sila, sabi naman ni Aling Barang nang konsultahin ni Tatang tungkol sa panaginip ko. Pero paano nga kung buhay pa sila? Magpapatulong tayo sa mga kaibigan natin na taga-ibang isla at mga napupunta doon sa Kalayaan Island. Baka may makuha tayong balita, sabi ulit ni Tatang, hanggang sa lumipas ang mga araw ay patuloy ang pagmumuni-muni ko. Kung sakaling babalik si Fido, sino ang pipiliin ko? Tatanggapin pa kaya ako ng asawa ko, kahit na pumayag ako na si Paring Onyok muna ang gumawa ng mga bagay na ginagawa niya? Baka mag-away sila, iyan ang mga salitang palaging sumasagi sa isip ko. Tatang, Tatang. May nabalitaan ako tungkol doon sa grupo ni Fido. May nakakita raw sa kanila noon bago bumagyo at nakapagkwento. Sinasabi na may sumabotahe daw sa kanila. Bago raw ang bagyo dumating, nasiraan na ng bangka ang grupo at wala daw dalang gasolina. Sino naman ang nagsabi niyan? Tanong ni Tatang doon sa taga-ibang isla ng puntahan namin. Kung gusto ninyo, kayo ang kumausap para mas klaro ninyong maintindihan, sabi pa ng kausap ni Tatang. Ako po si Nawel. Noong bago bumagyo, may nakita ako na palutang-lutang na malaking bangka, kaya lumapit ako at nagtanong. Ang sabi nila, nasiraan daw sila at nawawala ang gasolina nilang dala, dahil ubos na raw ang gasolina nito, hindi na nila mapaandar. Hindi ko naman sila maisakay kasi pang-dalawa lang ang bangka ko, wala pa itong katig. Sabi nila may nagsabotahe raw sa kanila. Sino raw, tanong ko. Wala naman sila sinabi. Ang sabi lang nila, magpapalipas muna sila ng bagyo doon at sabing kung bumalik daw ako ay magdala ako ng gasolina, babayaran na lang nila, sabi pa nito. Hindi na ako nakabalik kasi sa lakas ng bagyo, saka naisip ko rin malaki ang bangka nila, kayang-kaya ng bagyo yun. Akala ko nakauwi na sila, sabi pa nito. Maaari mo ba kaming samahan kung saan banda mo sila nakita, sabi ni Tatang. Opo, sasamahan ko kayo. Ako naman ay napasaisip, sino naman kaya ang magpapahamak kina Fido? Halos magkukumpare sila at ang iba nilang kasama ay kamag-anak nila. Kung totoo ang sinabi ng batang si Noel, sino kaya, sabi ko sa sarili ko. Halika na, tulog na tayo, pagyaya naman ni Onyok. Hindi pa kasi ako makatulog kakaisip sa sinabi ng bata. Pero may sumagi sa isip ko, si Onyok lang naman ang hindi sumama sa kanila. Baka siya yun ang pumasok sa isip ko. Baka si Onyok ang gumawa para mawala sina Fido, at kapag wala na si Fido ay siya ang aangkin sa akin, na iyon nga ang kanyang ginawa. Kapag totoo ito, hindi ko siya mapapatawad, sabi ko sa sarili ko. Margarita, Margarita. Halika, may mga tao daw na dumating galing sa Sabah. Mga pinalaya daw at deport pabalik dito sa atin, sabi ni Aling Gloria isang umaga. Bakit naman tayo pupunta doon, tanong ko. Baka may balita sila kina Fido saka sa asawa ko, dagdag pa nito. Hindi ko alam kung bakit pero napao ako at sumama naman. Pero kung tutuusin, bakit pa ako mag-aantay kay Fido nandito na si Onyok? Onyok, halika, samahan mo kami, pumunta doon sa bayan, makibalita tayo doon, sabi ko kay Onyok. Kayo na lang, may gagawin pa ako. Bakit kaya parang wala ng interes si Onyok tungkol sa balita kina Fido? Dahil ba nakuha na niya ako? Sabi ko pa sa sarili ko, pagdating namin, hindi agad namin makita ang mga tao. Kasama daw sila ng mayor at may mga kausap dahil hinahanap pa raw ang mga kamag-anak nito. Kaya tumingin na lang kami sa listahan ng mga pangalan na andoon. Saka sinabihan rin kami ng mga tao doon na baka raw may nakilala kami para naman hindi na sila mahirapan hanapin ang mga kamag-anak nito.
Margarita, ikaw nga magbasa nito, alam mo naman matanda na ako, hindi ko na mabasa ang maliit na sulat. Mga ilang minuto rin akong pabalik-balik sa mga pangalan, pero may isang pangalan na alam ko na kilala ko. Wilfredo, yan pa lang ang nabasa ko, tumulo na ang luha ko. Binitawan ko na ang listahan at agad akong tumakbo sa may pintuan kung saan andoon sa loob yung mga taong nasa listahan. Margarita, antayin mo ako, narinig kong sabi ni Aling Gloria. Nagulat naman ang lahat ng bigla kong pagbukas ng pinto. Nakaupo silang lahat doon sa mahabang lamesa. Pero may isang mukha na talagang hindi ako pwedeng magkamali. Fido, iyan ang sigaw ko sabay takbo ko sa kanya, at muli ko nayakap ang asawa ko. Kung ano ang nakita ko sa panaginip ko ay iyon halos ang itsura ni Fido. Pumayat ito at tumanda, pero wala akong pakialam kahit na ano pa ang hitsura niya. Ang mahalaga, nandito na siya. Pero natigilan ako, paano na pala si Onyok? Tatanggapin pa ba ako ng asawa ko? Tanong ko sa sarili ko. Mayor, aalis na po kami, maraming salamat sa tulong ninyo na makabalik kami. Pagpapaalam naman ni Fido sa kanang mga kasama niya sa pagpapalaot noon. Buhay silang lahat at napakahaba ng kwento nila kung bakit sila nawala. Pagdating namin sa bahay, hindi ko alam ang gagawin kung ipagtatapat ko na ba kay Fido lahat. Tatang, mano po, sabi ni Fido kay Tatang. Napayakap naman si Tatang at naiiyak sa tuwa sa nakita. Fido, bago ka sana tumuloy sa bahay, may nais ako sabihin sa iyo at ipagtatapat. Dahil sa nakalipas na ilang taon ng pagkawala mo, marami na ang nagbago dito, kasama na si Margarita, sabi ni Tatang kay Fido. Tatang, wala na kayo dapat ipaliwanag. Alam ko na lahat noon pa, kaya nga maniningil na lang ako ngayon. Sa narinig ko, natakot ako. Ano kayang paniningil ang gagawin niya? Maya-maya lang, may narinig kaming kaguluhan sa labas. Ano iyon? Tanong ni Tatang. Si Onyok, binubugbog ni Mang Nestor. Siya pala ang sumabotahe sa lakad nila noon. Sinadya raw na butasin ni Onyok ang bangka saka hindi dinala ang gasolina. Nagtaka daw sila kasi biglang hindi na sumama sa kanila si Onyok noong araw ng pagpapalaot nila. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Tatang. Sige, dalhin na iyan sa bayan para maipakulong, sabi naman ng mga matatanda sa amin habang bitbit nila si Onyok. Ako naman ay labis ang tuwa dahil sa pagtanggap muli sa akin ni Fido sa kabila ng pagkakaroon ko ng relasyon sa kumpare niya. At sa pagkakataong ito, sa ilang taon na pagkakahiwalay ko sa asawa ko, ay muli ko namang natikman ang matamis niyang pagmamahal sa akin, isang pagmamahal na walang kapalit, walang hanggang kaligayahan. Ang ilang taon na pangulila ko kay Fido ay isang gabi niyang pinunuan, isang gabing tila walang katapusan at ako rin ay ayaw ko nang mag-umaga pa. Grabe ang hirap na dinanas namin sa ilang taon na pagkakakulong. Sabi ni Fido na halos mawalan na raw sila ng pag-asa. Nang tumama raw ang bagyo noon, sira na ang bangka nila, kaya nagpalutang-lutang lang sila. Hindi naman daw sila tinamaan ng bagyo, napadpad daw sila sa isang isla na hindi nasakop ng Pilipinas. Pinagbintangan daw silang nangingisda sa kanilang karagatan at pumasok sa teritoryo nila ng ilegal. Napadpad raw kasi sila doon at tinulungan sila ng isang Pilipinong mangingisda rin. Pero ikinulong daw sila doon hanggang sa nilakad raw ng opisyal dito ang mga papeles nila para i-deport sila at pabalikin na lang. Habang nagkukwento ang asawa ko ay napapaluha ako dahil sa hirap na dinanas niya, samantalang ako ay nagpapaligaya kasama si pare. Pero salamat dahil bumalik ang asawa ko na akala ko imposibleng mangyari. Kuya Jay, maraming salamat po sa pagtanggap ng aking kwento.